akong Saka hindi na tayo pwede pakialam kung ano man ang maganap sa aking lipunan. Dati walang iniintindi. Magandang umaga mga kapatid. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to Magbago Tayo. Kami nagbago na. Nagbago na kami ng stasyon. Ang studio. Ay, sorry. Sorry. Ibang klaseng pagbabago. Oo. Diba? Sorry. Hindi ka na kapatid ko. Kung ibang stasyon ka na. Ikaw na lang dito. Sorry po, nandito po kami sa bagong site ng aming network, which is in Reliance. Broadcasting live from TV5 Media Center in Reliance. Reliance. High-tech. Napakaganda ng aming station. Back to the future nga eh. Back to the future nga. Ito, lapit daw sa mic. Diba? Ang hirap. Ang dami pagbabago. Pero ganito ganun pala. Lang ang ganun lang ang buhay. Diba? Dapat welcome. Open ka sa change. Tama. Kaya nga tayo nasa programang ito eh. Diba? You have to expect. You have to rely. Kaya nga tayo nasa Reliance eh. Oo. Diba? Tama. Reliance means the state of relying. Napakasimple lang na buhay. No? Huwag na natin pahirapan. The reliance means dependability. Alam mo yun? Anchor. Diba? It means foundation. Di magandang ibig sabihin yun. That means that no matter what the change, kailangan meron kang foundation. Kailangan meron kang anchor. For example, kahit Sige, sa mananggaling itong mga equipment natin. Ha? Kahit na kung saan nanggaling ito, dapat meron kang script. Yan. Di ba? Tama. You have to rely on the script. Kailangan magaling ang mga co-anchor mo. Yan. Salamat. Di ba? Kailangan panalong EP mo. Yan. Naku naman. At yung kumukuha ng picture sa atin, ngiti mo. Ayun. At kailangan kumain ka at uminom ka bago ka pumasok sa studio. Kasi hindi pwede ang kape na walang tumbler. At hindi na raw pwede kumain. So, gutom kami in the next 2 hours together. Welcome back to Magbago Tayo, ang programa po tungkol sa pagbabago sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating studio. O, di ba? Sa ating kagamitan. Sa ating camera. Yung gamit natin, kapatid, magbabago pa yan. Ayun. Kasi diba? medyo... May mga bagay na hindi nagbabago. Pero importante na kahit hindi nagbabago, naaasahan pa rin. Di ba? Reliable. Tayo sa reliance. Pagbabago sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating bansa. At nag-upisa yan sa sarili. Sa ating sarili. Yes. Fast forward lang tayo ng kaunti bago tayo mag-back to the future. Kasi, fast forward. At hindi pa tayo throwback. Ha? Hindi pa muna throwback. Fast forward ng kaunti lang. Kasi in a few days, bagong taon na eh. Diba? So marami dyan mag-New Year's resolution. Of course. Magbabago na ako. Itong gagawin ko. 3 days to go. 2 days. Itong gagawin ko. Ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Itong 2014. Etc. Pero yung mga New Year's resolution nga niyan, sabi nga nila agad-agad na nasisira o nababala. 90% within the first 2 weeks of New Year's resolutions, up in the air. Wala na. Bakit nga ganun? Kasi, tinanong ko yung sa anak ko Sabi ko, why is it that way, no? 16-year-old yun, Sabi ko, bakit ganun? People make New Year's resolutions only to break it maybe the next day. Diba? Sabi niya pa, simple lang naman yan Kasi... Simple lang. Simple lang. Disiplina. They're not disciplined enough para ipagpatuloy yung pagbabagong gusto nila makita sa sarili nila sa darating na taon. Sabi ko, bigyan mo ako ng halimbawa. Sabi niya, halimbawa sa akin. Ang isang resolution ko, gusto kong kumain ng mas maraming gulay. Kasi hindi siya hindi siya veggie eater Meat eater talaga yun Sabi niya, yun, nagawa ko this year. I ate more vegetables than I did meat. Because of discipline. Kasi dinisiplina niya sarili niya. Kasi... Siya lang ba nagdisiplina sa sarili niya? Baka may kasamang palo yung galing sa'yo. Hindi, wala. Incentive. Wala. Incentive, di ba? Doon nga ako bumilip sa kanya What you call the carrot and stick. Oo. Di ba? Doon nga ako bumilip sa kanya Kasi siya on her own.
Kapatid, talagang tinigil niya yung karne. Nagsubok siya ng gulay, kumain ng gulay, nag-exercise, grabe. So kung titingnan mo siya Napaparinig ngayon. ka ba sa staff natin? Hindi naman. Napaparinig ka ba kay... Hindi naman. Kumakain Ma'am naman, Cherry? kumakain naman ng gulay ang mga yan di ba? Oo. Oo, ibang klase. Bandehadong gulay yan. That's saka ano Kumakain yung si mga Mia. yan. Kung kumain ng gulay yan, well-balanced diet, Big Mac. Di ba Big Mac? Yan, may karne, may gulay, may carbs, yan. Big Mac, yan. Malapit lang sa atin yan Si Mia, hindi kinakain niya ang kumakain ng gulay. Baka, halimbawa, di ba? Yung kumakain ng gulay yun, di ba? Okay, But it's important. No, let me ask you. Paano nagkaroon ng disiplina yung anak mo? Di ba? Kasi hindi naman basta nagkakadisiplina na lang ang tao. Oo. Right? Agree ako doon. So, kung ibabalik ko sa iyo ngayon ang tanong bilang magulang, paano nagkaroon ng disiplina anak mo na magkaroon siya ng habit, to have the habit of eating vegetables regularly? Isa doon yung, I think, yung pagiging athlete niya. Kasi, okay. Kasi bilang isang atleta, bukod sa, she's a title holder, binibining CSA, bukod doon, yung pagiging athlete niya. Kasi talagang very strict yung coach nila sa kanila eh. Diba? So, ang sinasabi niya sa amin, yung she wanted to lose weight so that she can gain more muscles. Diba? And as a result of that, gumawa siya ng paraan. Sabi niya, imbis na kanin kakainin ko, oatmeal. Tapos imbis na mas maraming karne, kakaunti na lang karne, mas maraming gulay. So, importante pala bilang magulang na hindi tayo aasa sa bata lang at hindi tayo aasa sa sarili lang para turuan ng disiplina ang mga bata. Tama. If we can partner with the school, for example, with the sports organization, yung sinasabi mo, yung coach, di meron ka nga yung kaalyadong turuan ng disiplina yung bata. Tama. It doesn't always have to be your own effort kasi kung minsan hindi tayo pinapakinggan. Di ba? Sometimes it doesn't always help that the parents are the ones taking initiative. Maghanap ka ng partner. 'Di ba? In this case, yung coach. Coach. And then, At saka yung yung mga disiplina teammates. niya sa sports, ang maganda dyan, ipapasa sa iba, which is my experience also with our different coaches sa sports, sa triathlon. Nakikita ko nga yung disiplina ng bata na, hindi naman kami nagturo niyan Oo. Yun, ang galing sa labas, sa komunidad. Tama yun. Huwag raw tayo tingin sa side glass, baka raw may mga batang mag-welcome sa inyo. Gusto naman namin ng mga bata. Di ba? Ibang bata yan. Ibig sabihin nila. Ayan, mahilig sila magpakita sa mga cute. Ayun. Tapos Ayun. ka. Mahilig na naman kaming mag-welcome at makakilala ng mga bata diba? So it's mutual. Puti ba ang mga suot ng mga bata yan? Welcome us. This is our first day. Diba? So how was your Christmas? Oy, nako. Wala tayong change in action ngayon. Diba? Ibang action natin. Kamusta ang Pasko bago tayo pumunta sa ating announcements? Ang Christmas namin, tiring. Pero fulfilling. Humihirit pa rin to si Nia. French fries daw, gulay. Tiring pero fulfilling kasi Tiring and pwede pala yun. Tiring and fulfilling. yes. Yung parang sa trabaho, di ba? Minsan sobrang pagod ka pero sa pagod mo, pag inisip mo yung nagawa mo, okay, I'm fulfilled. Nakakainis yung tiring pero hindi fulfilling. Yun, yung parang wala ka na-accomplish, di ba? Nung Christmas namin, kasi 2 reunion parati yan eh. Nung 24 ng yung Eve, lunchtime, nandun na sa amin yung buong pamilya ko, Abelio, from my dad all the way to everyone else, sisters, brother-in-laws, nandun sila, lunch pa lang. So lunch, tuloy-tuloy yan, hanggang mga 11 p.m., diretso na kami sa mga pinsan namin, sa mga sandehas. Yan, sina Manu, sandehas. Until 11 p.m. 11 p.m. nasa bahay namin. So, Nagsimula yung tanghalian. tanghalian, kain, kwentuhan, games. Tapos, pagdating ng 11, takbo kami ng alabang. Takbo Takbo. Sige. Takbo kami ng alabang, tapos doon kami nag-Eve. Christmas okay, Eve. okay. Doon kami nag-celebrate, nagbigay ng regalo, until about mga 2 a.m. Tapos, uwi sa bahay, tulog ng konti. 25th, balik na naman ang alabang. Reunion naman ng asawa ko. Mga makalintal naman. Malaking pamilya din yun eh. Okay. Yun, hanggang mga around 3, 4,
Tapos uwi ng bahay, tulog ng kaunti. Tapos may dinner na naman kami ng gabi yun. Tuloy-tuloy. 26, ganun din. Reunion pa rin. So tuloy-tuloy lang ang parties. Kaya sinasabi kong nakakapagod. Yan ang hindi maintindihan ng ng mga taga-ibang bansa. Oo. Bakit daw dito napakahaba ng Pasko? Diba? September nga, umpisa na ang Pasko. Hanggat January pa tayo. May 3 Kings pa. May 3 Kings pa. May Aguinaldo pa. Diba? Grabe. Meron daw pang Aguinaldo si Cherry para sa atin eh. Wow. Excited na nga ako. In-announce na nga kanina eh. Pagkatapos daw ng show, may abot daw siyang pang Aguinaldo. Wow. Kanyan, kagaling, ka-generous ang ating mga producer, executive producer, because of the Filipino tradition of always giving gifts. Hulaan ko ano yung Aguinaldo na yun. Kalendaryo. Kalendaryo. TV5 na kalendaryo. May kasamang basket ko naman, May kasamang basket. Basket. Naman, umasa ka naman. Sa nakasulat. More faith in our producer, ikaw talaga, Wala raw sa script yun. Wala talaga. Yan ang mga spontaneous na, di ba? No. Yan ang mga spontaneous. Parang nafe-feel mo lang. Parang nangungusap ang Panginoon. May iaabot. May iaabot. Yan, ganun. Kaya mababait yun eh. Pero yun yung sinasabi kong tiring. Pero fulfilling dahil, dahil maganda yung taon, nakapagbigay kami. We were able to give even to, more than just the gifts. Nakapag-abot kami ng mga cash incentive. Yan. Sa aming mga kasambahay. Yan. And they're really happy. Dami na nakuha nung time na yun. Tapos yung mga bonus nila, yung mga 13th month, nabigay namin. Kaya very fulfilling. Kasi it was a time of giving, and it was a time of being a blessing to many others. No? So, yun yung aming Pasko. Kayo, baka rin kayo eh. So, fulfilling, hindi. Gusto ko lang sundan yung sinabi mo. So, fulfilling dahil namigay ka. Sa mga nandyan sa ating studio, nakaka-fulfill pala yung pag nagbibigay. Diba? Kaya may pag-asa pa. May oras pa. 2 araw pa. 2 oras pa bago kami umalis ni RD. Ito ba ang landline natin? Pag namimigay ka, mas fulfilling. Oo. 633-0072, 633-0072 is our new landline. So if you have questions, if you have any suggestions, comments, tumawag na po sa 633-0072. Pero ang ating text number ay, okay, if you have any questions, any messages, mga pagbati po ngayon, mag-text lang po sa 0919-204-5640. 0919 Again, 0919-204-5640. Yung aking kwento naman, mabilisan lang. Pasko. 24, ako ang nagluto. Of course. Hindi, ako lang nagluto. For us, yung 24th kami lang. It's just me and my children in my own home. So, as usual, I'm in charge of Noche Buena. Wow! Of course. Marunong ka pala magluto. Only during Christmas Day. By divine intervention. Okay. Ayos ha. And inspiration. So, egg noodles, egg rice, yun ang niluto. Egg noodles? Egg noodles for Maricel na vegetarian. Okay. Egg rice. And we had salmon. Salmon and papilyote in paper. Salmon and papilyote. Diba? So, binibake mo yun. Success naman. Ang gusto ko ron, ang maganda ron is that all my kids assisted me this time. Yes, So, dun sa egg noodles, egg rice, si Bench yun. Tsaka Bench was there. Sa dalawang yun. Ella was my assistant sa salmon. Si Hannah naman dun sa desserts, yung kanyang cookies. And si Donnie naman ang nag-ayos ng ng mesa. Ng mesa. Si Maricel nag-wrap ng gifts. Sample! Sure! Tayo pa. Next show, dapat magdala tayo ng sample nating, diba? Kung ano man. Kasi nagtatanong sila kung namigay ka raw, may cash incentive. Saan daw ang kanilang cash incentive? Yun ang tanong. Sa ano yun? Sa kasambahay yun. Hindi naman kasambahay yung mga yan eh. Mga EP yung mga yan eh. Pwede ba naman yun? Siyempre, diba? Tsaka umiikot lang ang mundo. Sila dapat ang
namamahal. Diba? Pareil ang parinig. 25th naman, yon ang aming Pangilinan reunion. So, Ayun. halos 50 kami. Grabe, Diba? dami. Ano pa lang yun, ha? My parents, children, and grandchildren. So, 50 na. Wala pa yung support staff. So, to be able to give on that day, yan ang talagang tiring. Oo. So, ilang regalong nabibigay ninyo? Ha? Kayo, ilang regalong hinahanda ninyo? 50, minimum. Apart from Ganun, ourselves. ha? Oo, ganun. Hindi kayo nagki-Kris Kringle. Kasi kami sa bahay, yung mga matatanda, kami nagki-Kris Kringle lang. Para isang bigay na lang. Merong Kris Kringle, pero gusto pa rin mag-abot eh. Kahit papano eh. Kahit na yung pinagawa lang ni Maricel na refrigerator magnet, which I should give out here, no? So the whole family, always yan eh. Tradition ni Maricel yan. That every year, meron siyang refrigerator magnet that she gives out to friends. So merong assigned, pero gusto mo talaga magbigay apart from what was assigned to you eh. So that was the 25th. Lunch hanggat alas 7 na yan, kada dyan. At nako, today, lalabas, let me announce, the first family super selfie video ni Gab Valenciano. Di ba? He's known as the super selfie king ngayon eh. I mean, yung mga 1 million views, di ba? So, gumawa kami ng family selfie. Famfi. Starring all 50 of us, bro. Nako! Lahat! Nandun lahat! Grabe. Pati si Senador. Oo. Wow. Pati nga si Brother Gus eh. Lalabas May pastor ngayon. pa. Lalabas today. So, please watch out for the Pangilinan super selfie video by Gab Valenciano. Lahat kami doon starring. Galing. Paano niya ipagkakasya yung halos 60 kasama yung mga pati mga yaya sumama. Meron pa. Yes, pati mga yaya yung mga cook in 130-second selfie. Yan ang pinagpupuyatan ni Gab Valenciano. And then the next day, Maricel side naman sa Makati, you know, with Ben and Imelda Avancenia. Mas konti yun. Mas kaunti yun. Yung mas chillax yun, diba? Sa amin, walang chillax eh. Para malalaking pamilya eh. Yeah. Oo eh. Well, ito, chillax to ngayon, di ba? So, it's good to reminisce, to talk about things. Actually, napag-uusapan natin sa Change 101. Yung how to build a family, how to build a community that lasts. Tama. Natatagal, at hindi lang tumatagal, lumalago pa. Yan ang ating Change 101 portion. Before that, Bati mo na. let's, yes. Who are the people you would like to greet? Binabati ko lang si Dino, kapatid, Dino Aldeguer. Nakikinig o nanonood ngayon sa atin sa... Good morning, Brother Dino. Si Dino mahilig sa sa Pinoy. OPM. Of course. Mahilig sa OPM yan. Si Ronald Buse, good morning to you, kapatid. I would like to greet you. Who's listening also to Maribel, good morning. And of course, my parents, Mom and Pop, good morning to you. And everyone at home, honey, good morning if you're awake already. And all my children, all 5 of them. And God bless you, our Assistant Pam. Yeah, Pam. Na traffic. Naantala sa highway. Sa isang gasolinahan ngayon at nakikinig at nagpapadala ng mga text message sa atin. Pero okay yan, no? Ayan ang commitment in spite of. Diba? She's with us. So, please send us those messages. And good morning to you, Irene. Thank you for your good morning greetings. Good morning, Pam, Irene. Good morning to you. Sino pa ba? I want to say thank you to Apple na bumati sa atin for New Year's and for Christmas. Apple Cruda. Ang ating partner sa ating programa. Inspiring Change. Announcements na tayo. Yep. Okay, featuring the Game Changers in Business, Leadership and Social Enterprise on January 28, 2014. Hindi 13 to, Tapos na. Oo nga, 8:45 to 5 p.m. EDSA Siang. Ang ganda ng lugar nyo, RD Abelli, of course, will be there. Chot Reyes, Aaron Palileo, Ruben De Lara, Gang Badoy Kapati, Francis Glenn Yu, and Jordan Imutan. So you may call 813-2703. 813-2703. If you're interested, this is on January 28. Ang Hip Pinas po, tuloy-tuloy lang po ang Hip Pinas or Holistically Involved Parents in the Philippines movement in the Philippines ngayon 2014. Tuloy-tuloy lang yan, Abangan niyo po si Anthony, Maricel at marami pang ibang parents sa mga lugar na pupuntahan nila. We
pagdating ng mga Saturday na ganito, i-announce natin Yep. kung ano yung mga lugar. Specifically, at saka what schools and what malls. Ano yung mga dates na pupunta sila doon. So, antabayanan niyo yan. Kung gusto nyo sundan sila, you can follow them on Twitter and Facebook. Or you can go to the website www.hippinas.com. Parenting. H-I-P-P. Kasi baka po minsan, HIPPINAS.com. Yan. Parenting tip. Tip for the day, say yes to your kids as much as you can so that when you say no, your message will be very clear. Oh, tama yan. So if your child asks for permission to play video games, instead of saying no, say yes, but after you finish your homework. Oh. Diba? Yes, you can go to the neighbor, pero linisin mo na muna yung kwarto mo. Para positive pa rin. Ganon, Pwede diba? naman eh. Pwede naman eh. Say yes. Sa Tagalog. Yes. Ka na. Yes, Aha, boss. sa Tagalog, hanggat maaari, oo ang isagot natin sa ating mga anak upang sa mga pagkakataon na kailangan nating sumagot ng hindi, malinaw ang mensahe na ating ipinahihiwatig sa kanila. Tama yun, no? So, can I eat candy? Can I eat chocolate? Sure, half tayo. Ganon. Basta akin yung may nuts. Ayun! Yung walang nuts. So, Pwede ba ako manood ng sine? Oh, basta sabi mo ka, mami, bigyan niya akong bagong cellphone. Ganon. Iba na yun. Iba na yun. okay. Alam mo, Ano pa? ituloy na natin to. Let's just announce that we are on YouTube. Let's Yes. skip the others. Mapapanood nyo po ang nakaraang episode ng Change 101 at Change Champion ng Magbago Tayo. Bisitahin lang po ang aming Facebook page. You can do that right now, actually. Makikita nyo ang mga links na magdidirekta sa aming YouTube account. Okay, ito na. Ngayon na. Naghahanap po kami ng one winner. Tatawag lang po sa ating new landline 633-0072 for this question. Ang ating tema ngayon ay tungkol sa kultura o pagbabago sa isang komunidad, the way of life of a certain community. So, first question. Tingnan natin ha. Tumawag na po sa 633-0072 or you can text your answers at 0919-204-5640 or post them on our Facebook site, Yes. Magbago Tayo. Ito tanong. RD, tingnan natin ha. Okay, what company, since pinag-uusapan natin ang mga company na nagtatagal, companies that last, okay, has this for a mission? Ba? Importante ang mission, ha? Okay, row 628. Gano'n na ba kalay? Layo na, hindi ko na nga mabilang di ba? Okay, what is the mission? To serve great tasting food, bringing the joy of eating to everyone. Okay. Great tasting food. Okay, sino ang may mission? Anong kumpanya? Ma'am Cherry, ikaw ang leader dyan sa studio. What company has this mission? To serve great tasting food, bringing the joy of eating to everyone. A. Fridays Restaurant. O, di ba? Parang kantahan yun. Fridays Restaurant. B. McDonald's. Do you know McDonald's has 18,000 stores worldwide today? 18,000? 18,000 na sila. Subway. This surprised me. Subway has 10,000 all over the world. Subway. Okay, so A, Fridays, B, McDonald's, C, Subway, D, KFC. Nung panahon natin, ano yan? Colonel Kentucky Fried Chicken. Oh, yan, KFC na, di ba? They have 10,000. 10,000 stores Okay. worldwide. E, Jollibee. Oh, Yo! aba. Nakasingit. Pinoy, Nakasingit. Okay. So, sino dyan ang may mission to serve great tasting food, bringing the joy of eating to everyone? A, Fridays. B, McDonald's. C, Subway. D, KFC. E, Jollibee. And the winner will be given 500 pesos worth of Kala ko, 500 pesos. Period. GC. GC. Kaibigan natin si Pinky G, syempre. Hey, Go to good morning and belated Merry Christmas. Thank you, Pinky, Pinky. for your continuous support. And of course, a free book called Design for Success, ang aming national bookstore bestseller. Uba! Paano ba Sa'yo naging na bestseller, kapatid? Nasa top 10 ka dapat. Okay. Consistently, over a certain period, like for 1 month, you're always within the top 10 purchases. Sana Diba? sa... By the way, I'd like to say thank you to my Kuya Kiko. Aba. Sa sponsor ng ating programa. Sponsor na siya. Thank you! Okay.
Ito pamimigay natin sa ating mga guest. Okay. Diba? Kakiko! Kakiko. Eh, di ba ano Suka. na siya ngayon? Farmer. Oo. Diba? Kakiko, all natural sukang nyog. May asim ka pa! Ayun. Ayos. Si Senator pala may asim pa. May asim pa yan. Diba? At aasim ka pa! No? Diba? Ibang Oh, klase ano sagot? talaga. Ano sagot? Mag-text na sa 0919-204-5640 or call us at our new landline 633-0072. Oo. Okay na? Pwede rin nyo kaming sundan sa Facebook. Of course. Facebook, RDS Abelio. And you can follow us on Twitter. That's at RD Abelio. Twitter. Twitter. Okay. A. Pangilinan po on Twitter and Anthony Pangilinan, my Facebook page. Of course, magbago tayo. Yes. Ang ating Facebook page. Yes. Mm-mm. Ayos na. Ayos na. Alas 8:30 na. 8:33 Philippine Standard Time. Break muna tayo. Magbabalik po ang Magbago Tayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng 5, 92.3 News FM. It's not the prize, it's not the game, it's not the score. Magbabalik po ang Magbago Tayo. It's not Okay, let's the read some of fame. our greetings this morning. This is Anthony and I am with RD Abelio. Buti na lang may cable. I won't miss your show here in Bongabong Oriental, Mindoro. Please greet Boom Boom, Potts, Malin, Rodel, Kevin, Wendell, Kenneth, Divine, Nene, and Ara. Talagang barangay, ano? Good morning po. Mahilig po ako manood ng Magbago Tayo. Ay, hindi. Ito maganda yung title niya. Mahilig po akong manood ng Magbabago Tayo. Ibang show yon, ibang show. Ginawa mo naman future eh. Di ba magbago na? Breakfast po tayo ng malagkit Ba? with coffee. Tara po. Bine-breakfast pala yung malagkit, ano? Balakit pa lang, hindi pa niluluto. Bine-breakfast na. Meron ko dito, 29 years old, Caloocan City. Tanong ko lang po kung ano po bang magandang gawin this coming year sa pagnenegosyo at para sa pisikal na pangangatawan para maging healthy. Yan. New Year's resolution siguro ito. No? Things that you need to do, want to do. Sasagutin natin yan in a few. No? So, abang-abang ka lang dyan. I'm sure we're gonna touch on that. Good morning po. Pakibati ang mga relatives ko dyan sa Negros Occidental. Wow. Good morning. Maying aga sa inyo tanandra. Good morning po, Sir Anthony. Matanong ko lang po, kamag-anak po kayo ni Sir Martin Andanar? Hindi, kapangalan ko lang, Anthony Martin. Yun na siguro yun. Kasi po, magkahawig kayo. Junior po ng ni Martin Balagtas, Andanar? Bulacan. Magkahawig, ha? Wow. Gano'n, ha? Baka magkahawig ang set namin. Ito, mga sumasagot, oh. Sa ating tanong. Naklo. Pareho lang gwapo. Ayun, yun na yun. Diba? Sige. O, ito sumasagot sa ating tanong, oh. Diba? At sino yung may mission of... Ano ba yung tanong ko? What was the mission? I forget. Basta ang sagot nila, McDonald's, KFC... meron ba? ba tayong nanalo na? Okay, pwede ba ako na lang mag-announce na mananalo? Kasi nandito na eh, no? Unahin na natin ang Facebook page, ha? Okay, let me announce the winner. Alvin Marte, you almost made it, KFC. Ed Bajuyo, nagtrabaho ka pa sa McDonald's, pero hindi McDonald's eh. Diba? Ang nanalo po ay si Thea Moraleja because the answer is Jollibee. Yun. Jollibee is... Pero walang sagot ang studio. Hindi nyo naman pinost eh. Tinan mo ngayon, claiming, oh. Tinan mo, nakita mo. Tagarawan. Oh, claiming, oh. Uy! Diba? Ang kanilang mission is serving great tasting food, bringing the joy of eating to everyone. Okay. Okay. Sige, simulan na natin. Yep. One more Take time. down notes na. Change 101 sa Radyo 5, To our guest, this is what 92.3 we do News for our FM.
Parang hindi ko narinig sa libro. Okay naman? Okay. So, ang ating Change 101 subject. Saka hindi na nakakagulat yung take down notes na. Dati sinisigaw ako. Gusto mo, tanong ko na yung next question eh. O ito bago na kayo. Change 101. Bago mag-Change 101, then we'll answer it after. Sige, go. In the book of Fire. Jim Collins, Built to Last, he talks about the need to set goals. Okay. If you want to develop a culture, dapat daw, may mga layunin tayo. You don't just develop for the sake of developing. So, meron siyang term, BHAGs. Anong ibig sabihin ng BHAGs? English yun, hindi yung bihag na Hindi, BHAGs. BHAGS. Okay. BHAGs. Okay, what does BHAG stand for? Which is a key to building successful cultures. A, big, hairy, audacious goals. BHAGs. Big, hairy, May hiri pa, ha? audacious goals. Okay. B, bombastic, high-impact, gargantuan goals. BHAG din yun, di ba? C, bright, halo effect type, ambitious goals. Okay. And D, ballistic, helium-powered, anti-gravity goals. So, di ba? Para talagang umangat ka, kapatid. So, ano doon? Ano doon? A, big, hairy, audacious goals. B, bombastic, high-impact, gargantuan goals. C, bright, halo effect type, ambitious goals. And D, ballistic, helium-powered, anti-gravity goals. Let's go to our... Paano lang sasagutin? Facebook o tawag? It's up to them. Bahala kayo. Kung muna, 630072 or post on our Facebook page. Ang ganda pala rito tayo daan, ano? Dito na dati talagang row Okay. lang nakikita natin eh. How to build a community that lasts. Okay. You can add your thoughts, ha? Sure. But I will go as quickly as possible kasi nandito na yung guest natin. Okay, so 7 thoughts on building a culture that lasts. Okay? That you can rely on. Dahil nandito tayo, reliance. Nandito tayo sa reliance. Kasi may mga kultura na hindi nagtatagal eh. Gano'n na. Halimbawa, Di ba ang nung kultura dati, dapat meron kami nagtatagal sinetap na kumpanya ni Adi, Taskmaster. Hindi naman nagtagal. Wala. Kasi pangalan na Pangalan, pa. mali. You know, we set up this company called Taskmaster. Ang ganda, di ba? Parang task. Di ba? You have to fulfill your task. And we are the masters. Yung pala, slavery, ibig sabihin ng Taskmaster. Mali. Pangalan pa lang tapos Na-set up na namin, na-register na namin sa SEC. Okay, so next time, before you set up a company, i-research nyo muna ang ibig sabihin ng pangalan. Okay, let's go. Sige, go. 7 thoughts. Number 1, know your uniqueness as a people. Okay. If you will build a community that lasts, kailangan, based on who you are, your personality, your uniqueness as a people. Kasi culture is a way of life. Diba? So to build a community that lasts, you have to ask yourself, what is our way of life? What do we want to be known for? What will we defend? Ano ba ipopromote natin? Diba? What will we develop? So you have to go to your uniqueness because you cannot build on something that you don't have. Kung wala sa sayo, paano mo i-develop, di ba? Ang ganda ng tanong ni Jim Collins sa kanyang libro when he was talking about Hewlett Packard. They asked this question. The real question to ask is not, is this practice good? Okay, dapat ba natin gawin to kasi magaling to? But is this practice appropriate for us? Does it fit with our ideology and ambitions? Nababagay ba? Okay. Angkop ba? Diba? So, before you start building any community, itanong mo muna, ano ba ang pundasyon ninyo? Ano ba ang paninindigan ninyo? Ano ba ang prinsipyo ninyo? Ano ba ang talento? Right. Diba? What skills or what talents do you have? What way of life do you want to develop? So it's pwedeng okay siya pero hindi siya angkop. Hindi bagay. Dun sa tao, hindi bagay. Oo, bagay sa iba. Oo. Bagay dun sa mga taga Maynila, Oo. pero hindi bagay sa atin dito sa Batangas, Correct. 'di ba? Bagay para sa Banyaga, 'di ba? Bagay sa Amerika pero hindi naman bagay dito. So you have to find out who are you Correct. and what do you want to build. Correct. That's the first question. Maganda yun dahil share ko lang yung isa nating partner client, DSM.
I remember yung White & Case na sineservisyoan nila kasi outsource sila, di ba? White & Case Legal, Yeah, no? legal. White & Case is one of the biggest law firms Right, globally. So sineservisyoan nila yon dito sa DSM Manila. In-audit sila ng White & Case. Sa lahat ng proseso nila, in-audit sila. Sabi ni Mark Galutero, who is the head managing director of DSM Manila, sabi niya, you can audit everything in an organization, pero do not question our culture. In other words, pwede mong silipin yun, pwede mong Sistema, tignan proseso, teknolohiya, pero Correct. yung kultura namin, namin. respetuhin nyo. Respect that. You cannot touch that. Yo. He was firm on that. Kasi yung kultura ng DSM, and that's why they are constantly growing, constantly improving. Dati kasi sinasabi ng White & Case, pagka bumahing ang DSM, wala. Ngayon, pag bumahing daw ang DSM, alarmed na ang White & Case. Kasi a lot of the productivity that they have in DSM is born out of the culture that they Right. created, which is a culture of high engagement. Titingnan mo, meron silang picnic Wednesdays, theme Fridays, ganun yung kultura nila. And because they're engaged with their employees, the employees in turn give their best. Diba? Yung guest nga natin ngayon, we'll introduce in a while, no? Na pag-usapan namin to the other week, kasama natin si Vilma, no? We're talking about the impact on our culture nung pinalitan lang yung DEX to DepEd. Doon pa lang, tinamaan tayo ron. Kasi nawala ang Sports. C and S. Culture in sports. Diba? So, hindi na cabinet rank position, diba? Ang umahawak ng kultura, diba? At ng palakasan. So, what happened is, bumaba, no? The value for, or the priority for developing culture was impacted. Even sports. May mga associations, pero yung cabinet rank, diba? During a meeting, walang representative ang culture in sports. Tama. So, dapat daw ibalik yun. Sa yun sa pag-uusapan natin. So, know your uniqueness as a people if you will develop a culture that lasts. Okay, number 2, utilize various tools to develop your people. Okay. Okay? Interviewing, ulitin natin. Utilize various tools. There are many ways of developing a community, developing people. Yan ang aming profession ni RD. For example, RD, how do you develop people? Training. Training. Ano pa? This one, employee engagement. Ayun. Employee Yung engagement. mga activities na ginagawa. Yeah. Like, for example, yung sinasabi mong anong Wednesdays yun? Picnic Yun. Wednesdays. So, they come together. Oo. Coaching. Coaching. Di ba? Coaching. You develop people through coaching and minsan mas malalim, counseling. No? With a little more expertise. Whether psychiatric or psychological counseling. Yep. Meron pang, ito ginagawa natin. No, we use media. Right? Television. We use radio. Yeah. Diba? So, if you use different tools, mas effective siya kaysa sa yung isa lang. May mga kumpanya dyan, merong regular town hall meetings. Diba? Pinagsasama-sama lahat. Nag-uusap, nagkikwentuhan. Diba? Minsan, meron silang mga major events, no? Company-wide. Tulad ng Goldilocks, when they would bring all their... I remember the first time they brought 2,000 of their employees in history, in 35 years. They asked us, can you please help us manage this event? So for the first time in their history, 2,000 of their employees came together in one place. Diyan sa Pasig, ano ba to? Yung sports area. Ultra. Diba? So company-wide events, importante din. So when you put them all together, mas malakas ang impact. Yes. Diba? Because it comes from all sides. Hindi lang lecture. Diba? You have lecture, you have coaching, counseling, training, employee engagement, town hall meetings. Meron pa isa. Ano pa? OTJ. Ano yung OTJ? On the job. On the job training. Alam ko, Diba? ginawa natin kay Aiki to Nung bago pa lang na general manager si Aiki sa BusinessWorks. Kada meeting with the client, sama lang siya. Sama. Tapos afterwards, either magkakape kami or magla-lunch kung lunchtime na. Tapos in lunch, what did you observe? Yun. Nakita mo, ganito. Tapos kwentuhan lang, di ba? Informal, very informal meetings. Tapos, sige, tell me what you learned. Ganun. Tapos, in the process, nahahasa. Kahit wala siyang speaking line sa meeting, nahahasa siya. Di ba? Ngayon nga, marami na speaking lines. Oo.
Hindi na nga ako Pumapasi sinasa- na nga eh. Okay, so utilize different tools to develop your people and combine them. If you can't do it on your own, then you partner with people who can do it with you. Hindi naman kaya na nag-iisa lang. Number 3, listen to the people, your own people, especially their respected influencers. Respected influencers. The people that they respect within the organization. Kausapin ninyo. Makinig kayo sa mga suggestion nila. People will not go against their own suggestions. Right? They will not go against their own opinions. Pero kung opinion mo lang, suggestion mo lang, directive mo lang, baka walang buy-in. Yun. I think that's the law of buy-in, the law of vision. People buy into the leader before they buy into the vision. Diba? Tama. So, kailangan may buy-in. Sold sila sa'yo. Diba? At kung kasama sila ron sa proseso, pinakinggan mo sila, nandyan ang suporta nila. Saka iba rin yung kapatid yung nanggaling sa tao yung suggestion. I remember this was a case in AIM. One fast food company, international franchise, they were losing to the local franchise. Kasi may pwedeng pumasok dun sa, yung local franchise, pwedeng pumasok sa mga lugar na hindi pwedeng pasukan ng global franchise. Kasi nga, global brand sila eh. Right. So, cost-cutting phase. Sabi ng mga executives, good news and bad news. The bad news is, we are on a cost-cutting phase. The good news is, the salaries of the people will be the last one to be looked into and touched for as long as you can give us solutions. So, ang ginawa nila, nag-group sila, workshop. What are ways that you can cut cost? So, yung iba, di ba, yung certain area, patayin yung ilaw, pag walang tao, yung mga ganun. Ang suggestion lang ng isa, imbes na nagbibigay tayo ng 2 pakete ng ketchup, kada tray ng order, isa lang bigay natin. Tapos pag humingi, saka lang natin bigay sa dalawa. Okay. Diba? Doon pa lang, ano? Doon Kasi pa lang. minsan tapon yun eh. Tama. Di ba? Minsan tapon yun eh. You know, that suggestion was bought into all the store managers. Binayin nila. And it saved them millions that year. Kaya kung pupunayin mo, yung fast food restaurant na yun, pag nag-order ka, ngayon nga, wala na nga eh. Wala nang ketchup eh. Unless humingi ka. Unless saka humingi ka. bibigay. Then they did it for the sugar, they did it for the cream, they did it for the salt. It saved them millions. And that was a simple suggestion by people on the ground. Kasi sila yung may alam nung feel eh. They have a feel of what's happening in the market. So, ang galing. It's important for leaders, most especially, to listen to the people. Listen. When you get the word listen, it means to be willing to be changed. The word listen, if you go to the Greek, to be willing to be changed. Ibig sabihin, pag talagang nakikinig ka, open kang magbago. Yung iba kasi, mukha lang nakikinig. Pero, hearing out lang yun. Diba? Alam na nila yung sagot nila. Okay, number 4. Train leaders who will train other leaders. If you want to develop a culture, a community that will last, kailangan mag-develop ka ng mga leaders, hindi lang ikaw. And these leaders should not only develop followers, these leaders should develop other leaders. Tama. Gone are the days na kaya ng isang charismatic leader, di ba? Napatakbo ng isang kumpanya. In fact, studies show that charismatic leaders sometimes do not help the organization. Correct. They're okay only for the short term, pero long term, nakakasama pa kasi wala ngang nangyayaring systemic organizational development kasi nandun lahat sa taas. So, train leaders who will train other leaders. Dun sa pag-aaral ni Jim Collins, over 1,700 years of corporate history na pinag-aralan nila of companies that last. 1,700 years, only in 4 cases did they see, for example, 4 cases, where a CEO was successfully hired from the outside. Only 4 cases. CEO successfully. Many hired from the outside, but not yung direct CEO. Yeah. Kaagad. Doon muna sa baba. Oo. Moving so, they've seen that it really helps to promote from within. Yes. So, you develop your own leadership. Okay? Ito nga yung sinabi ni Again, another legacy to ni Jack Welch, no? Almost 10 years before he stepped down, he started his succession planning. Ganun siyang kaseryoso at ganun siyang kaaga. I am most consumed, sabi niya 10 years before, looking for my next successor. And he is, up to this point, the most successful leader
diba, that GE has ever produced. Saka kung titingnan mo ngayon, ang leadership is already a leadership team. Oo, tama, MVP group of companies, it's a leadership team. Although may figurehead ka, syempre kailangan yun. Pero kung titingnan natin si chairman, MVP, na papaligiran din siya ng iba't ibang leaders, di ba? So it doesn't have to be lonely at the top. In fact, you have to surround yourself with great people who can give you advice and who can influence you properly, di ba? Number 5, use rewards and discipline to develop positive behavior. Okay? So you wanna develop a community that lasts. Kultura, pamilyang tatagal. Kailangan may disiplina. At saan ang gagaling yun, di ba? Sa coach ng sports. Yung kinikwento ni RJ kanina. So you have to use both rewards incentive, di ba? Bonus, right? Or, sige, pag magandang grado, ito bibigay natin sa iyo, di ba? At the same time, kailangan may discipline. May consequence, di ba? May disciplinary action pag hindi nangyari to. Which is what happens in sports. That's why RD and I, we have children who are, I would say, on the path towards great discipline, better than us. Correct. You know. Tama. Hannah looked at Maricel in the eye the other day, my 13-year-old. I don't think she liked this, but nasa siya yun. Mom, I will be a better mother than you. But my children will be better than me. I will learn from the mistakes that you commit that I will not commit. Diba? And my family will be a better generation than this generation. Hindi niya sinabi yun na mayabang. Sinabi niya yun with confidence because she can see. She can see that they're doing things that we haven't done as parents. Na marami silang mga accomplishment na hindi namin nagawa ni Maricel because of the discipline that they're learning, not only in our family, but because they have coaches, they have teachers, they have other mentors. Dati wala namang mga mentoring sa mga bata. Ngayon, nandiyan na yan. So, pagdating na sa parenting, di ba? Parenting or even leadership in organizations, the goal of a leader, just like a parent, is to make sure that their people or their children will do better and more things, will achieve more than what they've achieved. At huwag ka ma-jelly, di ba? Yung jealous. Ikaw nga ang magulang eh. In the end, it still goes back to you. Di ba? Accomplishment po pa rin yan. So, yung dalawa, huwag pa na rewards kasi magiging spoiled yan. Huwag pa na discipline, magiging rebelde yan. So, use both rewards and discipline to develop the behavior. And two more. Number 6, remind yourself, values and culture development takes time. It's not just timing. It requires time. Correct. Okay? It will not happen overnight. So you have to be patient. You have to be patient. In fact, I just posted that in my Twitter account eh. Ang ganda nung nabasa ko, I think, from the devotional Streams in the Desert. Yeah. I will keep on walking this road because it is the road that leads to home. Diba? Pag alam mong tama ang daan mo, diba? Do not give up. Keep on going. Keep on walking. Diba? Keep on pursuing. Keep on persevering because it is the right direction. It just takes time. Ang ganda na sinabi ni Sam Walton from Walter Mart. Sabi niya, I have concentrated all along on building the finest retailing company that we possibly could. Period. Creating a huge personal fortune was never a particular goal of mine. So, ang concentration ni Sam Walton is to build the finest retailing company that he could ever build. Siya pa nagsabi dito, period. Ibig sabihin, dun lang ako nakafocus. One day at a time. 1 inch. Inch by inch. Diba? Play by play. And then the personal fortune just followed. And I like this. R. W. Johnson, of course, original owner of Johnson & Johnson. Failure is our most important product. Failure is our most important product. You will fail. Somebody else said this. You will stumble into opportunities, but you will only stumble if you're moving. You cannot stumble if you're standing still. Correct. And finally, ang ganda nito, would you rather meet a person who can tell the time anytime without a watch? Parang wow, amazed ka. Pag lumapit siya, ano oras na? Sabi niya, anong gusto mo? Philippine Standard Time? O gusto mo bang American Time? O London Time? Di ba, amazed tayo? Would you rather meet a person who will do this for you? Which means every time you go to him, he'll tell you the time, the exact time.
Or would you rather meet a person who will give you a watch so you can tell time? Diba? Tama. Clock building, not time telling. Tama. Clock building, not time telling. Saka mahaba yan, no? Pag pinag-usapan natin ng values and culture. It takes time. And some, Mahaba talaga. It will take time. Yung ibang values kasi, passed on. Di ba? Passed on until you create your own set of values. For example, tayo, when we, before you came to know the Lord, we had a different set of values. Of course. Di ba? Which was passed on to us by our parents, teachers, etc. And then, when you came to know the Lord, nag-iiba yung values. But then, you get to practice that over time. And it generates good returns for you, di ba? Kaya mga magulang, paalala lang, huwag kayong mabahala. Pagka bata pa lang yung anak ninyo, or mga anak natin, instill na natin yung tamang values. Because later on in life, pag lumaki na sila, kunwari kami, may 20-year-old na kami, mas may confidence ka ngayon na, pagka nagpaalam para lumabas, alam mong tama yung magiging decision niya, alam niya kung saan siya lulugar. Roots bear fruits. Oo, kasi bata pa lang sila, in-instill na natin sa kanila yung tamang values. So when they grow up, which is true, train up a child in the way he should go, and when he's old, and he will not depart. Will not depart. Mm-hmm. Will not depart. So, give it time. And finally, in the spirit of Christmas, diba? Number 7, ask for divine intervention. Mm-hmm. Better yet, not just ask for divine intervention. Ask for divine takeover. Because he is in the end the king of all cultures, right? He should be the king of all kingdoms. Kaya nga may Pasko, di ba? He came to take over. Hopefully, we opened the door of our hearts. Because it is true, there are certain things you will not be able to do on your own. Kailangan mo talaga ng tulong ng Panginoon. Di ba? To fill the gaps and to do more than you are able to even dream of. Correct. And if you put all those 7 together, ano ang salita? Kultura. Kultura, of course. Number 1, know your culture as a people. K, U, utilize various tools to develop people. L, listen to the people, especially the respected influencers. T, train leaders who will train other leaders. Kultura. U, use rewards and discipline to develop positive behavior. R, remind yourself, values and culture development takes time. And A, ask for divine intervention. With these 7 pointers, siguradong panalo ang kulturang itataguyod mo. Iyon! Meron na pa tayong winner! Philippine Standard Time, 9:04 na po. Magbabalik po ang Magbago Tayo with our guest this morning. And of course, the winner of our question. Kung ano nga ba ang tanong? Ano ba ibig sabihin ng bihag? Magbabalik po, Magbago Tayo. It's not the score, it's not the fame. Okay? And then we will read that. Kasi this is in connection with our guest this morning that RD will introduce shortly. Yep. Okay, but let me just read a few text messages. Okay. Ikaw magpapakilala, ikaw magbabasa. Ay, ikaw na, nandiyan na. Okay, just a few greetings, ha. Good morning po, nakinig po ang lolo ko, Faust Tagoto, from Grand Daughter Lean. Kakiutom yun. Faust Tagoto. Gandang umaga po, sir. Pakibati naman po, sir. Mike Tangog. Okay, yan, binabati na kita. Naalala ko po yung graduation po namin. Nag-speech po kayo. Sobrang tumatak yung mga sinabi nyo po. Hindi lang tumatak ang pangalan mo, 154, ha? Good morning. Pakibati po mga relatives ko sa Malang, North Cotabato, Torres family, and Talabucon family. Merry Christmas po. Okay, let's keep on going because we want to go to our guest already. Good morning po, si Mary Jean To from Zamboanga City. Palagi akong nanonood sa Magbago Tayo. Pakibati po sa ate ko at kuya ko sa Parañaque. Thank you po. Okay. Sam Soliven from Bulacan. Nagse-celebrate ng Pasko ngayon sa Cebu. Aba, okay ha. At bumabati sa Magbago Tayo sa Reliance. Ang galing, ano? Talagang global. Pakigreet po kami dito sa Coronadal City. Sarap makinig sa Magbago Tayo. Galing ng mga hosts, inspiring and motivating show. Thank you very much. Okay, 3 more. More power to your show. Hi to Miss Marisa Laksa. I like her when she started as an actress. Len Santos here. Thank you. Lagi po ako nanonood ng Magbago Tayo. Maganda po ang mga lesson na pinag-uusapan from Lizelle Paren.
Good morning, pakibati pong family Cuenca sa Cagayan Valley. North-South, no? Happy New Year po. And finally, good AM po. Marami na po akong natututunan sa show ninyo. I always take down notes. Ba? Okay, na-share ko sa aking mga kasama sa work. Gusto ko pong mag-ask ng advice po. Paano pong mag-save? No. This is from Nora of Cavite. Sana po mabigyan niyo ako ng advice para po makapag-start na akong mag-save, Ards. Okay, save a little at a time. Meaning, dun sa kinukuha mong sweldo, o kunwari meron kang komisyon, o kung may negosyo ka at may kinikita ka, magtabi ka ng kaunti. Hindi naman kailangan na 10% kagad. Kasi iba gusto mabilisan eh. Magtabi ka muna ng, let's say for example, 2 to 5%. Okay. Tapos over time, habang lumalaki yung income mo, number one, manonotice mo, yung 2 to 5% na yun, lalaki. Siyempre, malaki yung pagkukuhanan eh. Pero, ang importante, yung disiplina ng pagtatabi. Kasi dati, ang budget, income less expenses equals savings. Ngayon, baliktad na eh. Income less savings equals expenses. So, in other words, kailangan magsubi ka muna, di ba? Tapos pag-aralan mo kung ano yung gusto mong paglaanan ng pera mo. So if it's going to studies, yon, kumpitin mo kung magkano, tapos itatabi mo na yon. 13th month, yung mga ganon, di ba? Ganun, pinagtatabi mo na yun eh. Enero pa lang, tinatabi mo na yun. Para pagdating ng November, October, maganda ang Christmas ng mga tao. And it's easier to save if you cut something that you're currently spending that you don't need. Kasi Tama. mahirap yung maghahanap ka ng pera, pero hindi naman bago yung gastos mo. Kailangan may piliin kang isang bagay na hindi mo na gagastusan at kung ano yung amount na yun, yun ay sisave mo. Idadagdag mo yun. Okay, let's go to our guest. Okay. Ang ating panauhin ngayong umaga ay isa sa mga founders at active member ng Repertory Philippines. Isa rin siya sa nagtaguyod na naging chairman ng Actors Workshop Foundation, past chairman ng board ng Katipunan ng mga artista ng pelikulang Pilipino at telebisyon, past member ng Board of Cinema Committee ng National Commission for Culture and the Arts. Kilalang-kilala siya, mga kapatid, bilang karakter ni Congressman Manik Manaog. Kasulukuyang miyembro ng organisasyon ng mga Pilipino mga awit, board member ng Intellectual Property Office, chairman of the board. Kakapagod, ang daming achievement. Board member ng directors ng Performers Rights Society of the Philippines, dating UNESCO Commissioner at kasalukuyang Director General ng Film Academy of the Philippines. Ladies and gentlemen, bigyan natin ng palakpakan ang ating panauhin ngayong umaga na si television actor and director Leo Martinez. Magandang umaga sa inyo. Good morning, Congressman! Magandang umaga po. Kamusta po ang Pasko ng Congressman? Madaming rakot-rakot. Okay lang. Simpleng-simple lang ang Pasko namin. Oo, walang pidap ngayon eh, no? Wala na eh. Is it true, Leo, that you once post nude? Oh yes, ako yung ginawa ni Daniel Radcliffe recently, yung Equus. Yes. Equus is Latin for horse. Ako ang gumawa niyan. Ikaw ang horse. 1976. 1976. Tagal na yun Tagal na nun. So that was a play. Yes. Play yan, tapos ginawang pelikula yun with Richard Burton, I think. Pero yung play kung saan ka nag-nude, Ayun yun. kinunan yun? Na-video yun? Hindi. Wala pang video nung Hindi may upload yun. 1976 na yun. Wala pang YouTube nun. Wala Wala pang computer ata nun. Pero now you're hoping there was kasi iba pa yung tindig mo nun. Ngayon, di na iba pwede. Iba pa yung Tindig niya. Literally. Ngayon, hindi na. Hindi na pwede. Hindi na. Tsaka napakaaga ngayon. May mga nakikinig na ba? Pero ano yung background ni Director Leo Martinez? Before he became a director, high school,
Grade school and high school, nag-aaral po ako sa Ateneo de Manila. Nako, okay. Tapos college, ang motto po ng Ateneo, Light in the Lord, Lux and Domino. So, lumipat ako sa Lasal para mabigyan naman sila ng konting light. Balik na data nun. Diba? Balik na data yun. He was darkness and he needed light. Ang sakit. Direct, dalawa kaming nasa lista rito. Nasa lista naman, Ateneo de Lasal na ako. Ateneo de Lasal. Ateneo de Lasal. Ako ang original balimbing. Kanya ako 7 taon na akong champion sa UAAP. Of course. Di ba bookends yung Lasal? 5 yung sa Ateneo. Tama. 7. Oo, tama. Politiko ka talaga. Hindi lang yun, nung nanood kami ng Ateneo Lasal game, nagpa-picture pa yung anak ko sa kanya Ayun. Nakita, kasi anak ko nasa Com Arts So sabi ko, uy, that's Director Leo. So napit siya, take our picture, ganun. So pinicturean ko siya, naka-green kapatid, naka-green. So pagka dyan ka, neutral. Pag, In a way, you're both sides. The girls in the family, my wife and my daughters are Lasal talaga nag-aaral. Yung mga lalaki Ateneo. So, Pero may isang bagay si Direk na kinaiinisan. Dito he will not play neutral. He will not stay in between. Okay. Because he's fighting for Filipino culture. Oo. Okay, sige nga, ikwento natin yan, di ba? Actually, nagsimula itong ano ko dito sa kultura yung doon po sa amin, yung pinag-usapan natin noon. Dahil pag nanonood ako ng cable, lalo na sa mga probinsya, napapanood ko fishing in Japan or farming in South Korea or whatever. Na iba't ibang, sabi ko, bakit hindi ang pinakikita natin yung sa atin? So sabi ko, siguro panahon na para mag-ano tayo ng doon po sa amin yung pag-usapan naman natin yung pinagmamalaki natin. Correct. Also, every 3 years may election tayo. So lagi tayong nagtutunggali, lagi tayong kumbaga nag-aaway tayo. Babangayan. Nagbabangayan every 3 years. So sabi ko, siguro naman kailangan natin as a people na isang project na lahat tayo gumagawa ng project na ito for the positive, correct, for the Philippines. Kasi noon din, after so many years of martial law, after so many years of all this politicking, etc., siguro meron na tayong, it will take another generation siguro to correct all these. Kasi noon, naging tama ang mali, naging mali ang tama, nagkabali-baliktad tayo because of our history. So, kailangan natin to be grounded again. Correct. Ano ba talaga tayo? Sino ba talaga tayo? Ang kultura, yun yung magsasabi kung ano tayo At saka lagi ko nga sinasabi, ang kultura, hindi naman atin yan Pamana yan ng ating kagalingan at karangalan. Yan ang kultura. Hindi atin. We have to take care of it because pamana lang sa atin. Hindi tayong gumawa niya. Hindi atin. Diyan tayo nanggaling. Diyan tayo nanggaling. Pamana yan ng ating kagalingan at karangalan. Yun ang dapat nating iniisip lagi. Pero kung titingnan natin yung direct, kasi alam naman natin na 300 years under the Spanish rule. Diba? Tapos, a few extra years for Japanese time, Americans, and then Marcos, and then, all this. Saan doon pumapasok yung sariling atin? Meaning, pag pinag-usapan natin yung kultura, kasi kailangan, ito nga interesting kasi yung pinsan ko sa Amerika, chef siya. Ang sinasabi niya, lahat ng ibang bansa may kanya-kanyang cuisine. Japanese, Vietnamese, American. Ang Pinoy, wala. Pero ang Pinoy, yun yung may pinakamasarap na pagkain. Di ba? So, ang tinatanong ko lang, sa lahat ng pinagdaanan ng bansa natin, na nasakupan tayo ng iba't ibang bansa, saan nanggagaling yung sariling atin na Pilipino talaga? Well, ang sa akin, diyan ko nga gusto malaman kung anong pinagmamalaki natin Ay, siguro dapat doon tayo magsimula Okay. Meron kasi kaming samahan na binubuo, yung Kilos Kaayusan. Kilos Kaayusan, yung mga disiplina, sa traffic, sa mga ganyan. Correct. Pero we all agreed na
hindi natin aayusin ng bayan natin kung hindi natin mahal. Muna, mahalin muna natin para ayusin natin. Paano mo mamahalin yan? Tingnan muna natin kung anong pinagmamalaki natin. Huwag resulta kagad. Proseso, dumaan sa proseso. Daan tayo sa proseso. Lahat tayo dapat dumaan sa proseso. Sabi ko nga, ang dami nang napalitan, yung values natin, nagkabalik-baliktad na. So, kailangan ibalik natin, ano ba ang talagang pinagmamalaki natin? Ano itong mga traits na gusto nating ipasa sa ating mga anak natin at sa mga apo natin? May kasabihan that everything rises and falls on leadership. Correct. Sabi natin, di ba, yung pinag-usapan natin kasama natin si Governor V. Paano mo naman patatatagin ng isang kultura kung doon pa lang sa posisyon, tinanggal mo na. Wala ka ng kabinete. You have no cabinet rank officer to look after culture and sports. Correct. Dati nga, DEX yan naging DepEd. Nakalimutan, nawala na yung culture and sports. Tingnan mo, nasa ng culture, nasa ng sports. Nasa bottom tayo. Correct. Kasi nga, nawala na yung wala tayong cabinet rank. Tayo lang ata sa buong mundo ang walang department or Ministry of Culture. Napaka-importante nun sa isang bansa. So do you think we can still launch a campaign even without a cabinet rank secretary? No, yes, but in the meantime, we have to tell the executive and our legislative na kulang tayo ng Ministry or Department of Culture. Nakakalimutan natin yan. Panahon ni Marcos, meron tayo na. Of Culture course. was very Ministry of Kaya Culture. meron tayong folk arts theater, Correct. CCP. Correct. Yun And lahat ng bansa nga merong Ministry or Department. Kaysa komunista ka, kay royalty ka, o meron kang mga hari at kailangan ng kultura. At ang sinasabi mo is by doing that, by prioritizing it once again, diba? We will highlight its importance once again. Correct. Pahalagahan natin ang kultura once again, diba? Ang balik nun, resulta pa rin Ang balik nun, ekonomiya, aakyat. We will take care of our country. There is more discipline. Yun din ang dulo nun, Kagaya ng, ito na lang industriya ng pelikulang Pilipino. Kultura yan pero the way we were being taxed before, mabuti ngayon, binabaan na natin yung amusement tax. Can you imagine that was 30% before? Plus 12% of VAT. So, 42% napupunta sa correct. And then wala naman tayong Department of Culture. Saan? Right. So, ang pagtrato kasi sa parang ordinary commodity lang na kultura yan. Yung hindi matuto tayo ng national language kung walang pelikula. Tama. Hindi matututo tayo ng Tagalog yung mga kung hindi sa pelikula. So, ang pelikula napaka-importante sa ating kultura. At saka yan na nagkakalat ng ating kultura. So, on practical terms, ano yung Pride campaign? Ako, sinubukan ko lang dito, ang daming kumagat simple lang. Doon po sinabi ko na, mag-text na kayo Doon po sa amin, i-complete niyo po ang statement, babasahin natin dito. Pero doon pa lang, marami nang kumagat kasi napakasimple nung Ang gusto ko talaga lang mangyari niyan is, lahat, tatanungin natin yung mga kabataan, yung mga nasa school, miski na basta nasa school, ano ang pinagmamalaki ninyo sa lugar ninyo? And when you look around, ang dami niyan. Meron tayong mga lakes, may mga falls, na hindi lang naman Maria Cristina ang falls natin dito. Hindi lang yung Lanao Lake is more beautiful than Geneva, Lake Geneva. Pero hindi natin Di ko alam yun. Hindi natin ako na di ko alam yun. Hindi natin na-appreciate yan. Pero tanungin natin yung ating mga kabataan at mga tao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ano may pagmamalaki ninyo sa inyong lugar? Ang daming lalabas diyan. Yung mga natural wonders, flora and fauna, yung mga ang isang yung mga herbal medicine, yung mga herbal plants. Kasi pamahal ang gamot ngayon. Ay bakit hindi natin yung pagtuunan natin ng pansin yung nandito na herbal medicine. What happens when they
start to express? Then, so, ganito. Baka sabihin, ba't nyo pa kami tinatanong, i-google nyo na lang. Hindi. Ang makikita mo sa Google, DOT. Yung mga alam na natin lahat. Department of Tourism. Pero ang gusto natin, yung sa kanya-kanyang lugar. I'm sure Batangas is more than Kaping Barako or Bagoong Balayan sa amin, or Parada ng Lechon, or the beaches of Nasugbu and Lian, and the old houses in Taal. I'm sure meron pang mga ano dyan. Ano ba ang mga legends dyan sa inyo? Ano ba yung mga kakanin, mga dance, songs? So after they express it, gusto namin i-gather lahat yan per province. Pag gagawa namin ng kasi Film Academy naman kami, igagawa namin ng video ang per province. Para yun ang gusto namin umikot sa mga cable at saka sa mga... Pupuntahan nyo yun, gano'n, mamimili. I-counter-check namin sa provincial cultural or tourism board. Right. Lahat naman meron ganun eh. I-cross-check namin, pupuntahan namin, kukunan namin ang mga yun ang pagmamalaki natin. So mag-exchange tayo ng mga videos, Mindanao, Luzon, Visayas. Yun yung magiging culture, yun yung magiging fishing in Japan or mga farming in South Korea. And it will encourage us to look at our neighbors. Gagaling pala nito. Madami pala kami mga... ang gagaling pala natin. At saka ang ganda pala natin. Oo nga. Ang iniisip ko rito, RT, dahil kilalang-kilala na naman ang selfie. Dapat ngayon, pag sumelfie ka, kasama mo yung pinagyayabang mo. Pinagyayabang mo. Diba? Tama. Tapos post mo. Diba? So, hindi lang, Meron ka bang website or Facebook site? Ang ginagamit namin yung sa Film Academy. Meron kaming web. But this is still a project that he's conceptualizing. Yeah. In fact, he's looking for partners, and actually, we'd like to partner with you. Yes, meron na kung may grupo din na yung Kilos Kaayusan group, sina Jess Varela, some businessmen, and we are getting together, and we will launch our Kilos Kaayusan group sometime February. Kaayusan. Kaayusan. Disiplina and all. We didn't want to use the action disciplina or something like that. Okay. It might be harsh. Siguro mas maganda yung Kilos Kaayusan. Pero we are for order. Pero konektado to We're gonna go for a quick break. Of course. Pero konektado to because again, when you are proud of who you are, pinagyayabang mo, 'di ba? You honor who you are and what you represent. Aayusin mo ang buhay mo. Correct. Diba? That's why aayusin mo sistema mo. Aayusin mo yung bayan yung lugar mo. Kasi proud ka dito, mahal mo. Okay, alas 9 na po. Ay, alas 9:30 na. 9:32 Philippine Standard Time. Magbabalik po pagkatapos ng news update and action breaking. Ang magbago tayo. People say that I'm amazing. I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me. I'm hiding on... Sabay na tayo, harapin ang makabago. Welcome back to Magbago Tayo. Nasa radyo tayo ngayon. Babalik po ang ating TV, Action TV, pagkatapos po ng ating headlines. Basahin muna natin ang nanalo. Okay, let us read from our Facebook site kung sino nanalo sa ating BHAGs. It is Ranthel Nuwalia. Ranthel Nuwalia, big Haiti audacious goals. Congratulations! Yun. By the way, yung kantang narinig nyo sa background, ay ang title niyan ay Pagbabago by Quest. Yung ating kapatid na kasama natin sa Call to Rescue sa ating mga school tours. Quest, maraming salamat sa suporta mo. Going around different schools, talking about anti-human trafficking. Meron tayong first batch of doon po sa amin. Meron na. Okay, sige. Pam, maraming salamat. Ito, Pam. Direct. Nasa labas ka. Doon po sa aming Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. Aktibo ang mga barangay tanod at barangay traffic enforcers sa kanilang mga responsibilidad. That's by Chris De Los Santos. Maraming salamat. Ito naman, doon po sa amin, pinagmamalaki ang balbakwa. Festive. In any flavor of taste. It's a soft cow and kalabaw skin
Cook so tasteful only in my barangay. Every May, Saan yan? every Mayo at Oktubre, Geek Baldivino, Metrocor, Las Piñas City. Ayun, Las Piñas, Okay, Bapakwa. Meron din ganun yung Carabao meat sa Dagupan. Ano nga bang pigar-pigar. Yun. Sineserve lang yun from 2 to 4 a.m. Kasi bagong slaughter yun Bagong katay, tapos fina-fry ng ganun, tapos sarap. Ito pa. Doon po sa amin sa Antipolo, di mawawala ang senakulo. Sama ka. Samahan ng mamamasang Antipolo. Kala ko pinapasama. Mamamasan. Tama ba? Mamamasan ng Antipolo. Mamamasan ng Antipolo. Sama ka. Yun. Sama ka. Okay. Ito pa. Doon po sa amin. Naku, saan to? Ano yung batch 2 ba yan? Batch 2. Ito pa, second. Ano to? Doon po sa aming Oldongonan, Don Carlos. Don Carlos Bukidnon. Bukidnon. Pinagmamalaki ko ang Balbak ang Pinamaloy Lake. Pinamaloy Lake, the legend Yun. of Pinamaloy Ka, which means Pinya have mercy or pity. Okay. Doon po sa amin. Sabi sa'yo Sa Hindang Leyte, proud ako dahil walang problema sa tubig inumin. Sariwa ang hangin at mga pagkaing higit sa lahat, walang krimen. Peace-loving people. Okay. Alam mo yung sinasabi nila, this from, hindi kami sinira ng Super Typhoon Yolanda, Willie Suarez, nasa Pasig ako ngayon. Sinasabi nga nila, yung kultura daw, parang ang translation ng kultura, dumadating sa words that they use. So, for example, if people don't know what the word impatience means, they tend to be very patient people. Kasi wala sa vocabulary nila. Tama yun. Diba? So, the culture translates itself in the Words way of people power. speak, the way people communicate, diba? Mga ganun. Tulad nito, peace-loving, I'm sure. Dahil siguro sila, the way they speak to each other, malumanay, The land of smiles. Oh. The land of Di happy ba, people. So, balikan natin yung dalawang kampanya. Doon po sa amin at yung Kilos Kaayusan. Ano ang status niya? I mean, Well, ang Kilos Kaayusan, ilo-launch namin sa February. consider us your partner, ha? Sure. Mga I will, when we meet again sa January, I will tell them about your interest. Every week. And what we started here already. Tapos, yun na nga, hindi tayo makakapag-Kilos Kaayusan. Bago tayo mag-Kilos Kaayusan, dapat siguro muna may pride campaign. Meron muna yung doon po sa amin. Kasi nga, hindi mo naman naayusin yung lugar na yun hanggang hindi mo mahal. Tama. At hindi mo mamahalin yan kung wala kang pinagmamalaki dyan sa lugar mo na yan. Art, saan may lugar ang pride? Saan naman walang lugar ang kayabangan? Ako, tingin ko lugar na may pride. And this, I think, malaking contribution dyan si Senator Gordon, si Subic. Diba kung titingnan mo, Kilos Kaayusan na lang, pinag-usapan natin ni Direk kanina off-air na yung bakit gano'n yung batas trapiko dito sa Metro Manila. Ang hirap pasundin ng mga tao. Pero, yung parehong driver, dali mo sa Subic, mamaya, sumusunod. So, where does pride come in? I think, kasi meron kasing positive pride, merong negative na hindi nakakatulong. How about you, Direk? I mean, where do you think, what's the line between positive and negative pride? Yung sa akin yung positive, ang gusto ko yung mga values-oriented. Okay. If you're proud of values, ayun, nakakatulong yun. At doon natin kailangan ibalik sa prinsipyo, ang sarili natin sa mga prinsipyo at saka values na nasira na nga nitong dahil sa mga kultura ng mga iba't ibang kulturang napasok sa atin, iba't ibang politikong at leaders na namuno sa atin, nagka-iba-iba So, kailangan ibalik natin doon sa values. Ipipick up ko yung sinabi ni Direk, So, yung Pride campaign, doon pa lang sa first 4, doon po sa amin. Pride siya in what we have accomplished, in who we are. Who we are. Doon po sa amin, hindi
At saka isang salita lang yun, doon po sa amin, sasabi mo kung saka proud, no? Hindi po sa amin, doon po sa amin, hindi po tulad sa inyo. Ayun. Ayun. Do not compare. Doon nagkakaproblema when you compare. Lahat tayo meron tayong pride eh. Wag na natin compare kasi magiging politika na Yun na naman yun, yan. yun Magiging na yun. personal, magiging mga personality Pride is oriented. healthy when it comes to being proud about what you've accomplished, Yes. about your principles. Your- It becomes unhealthy when you start to compare. Hindi Yes. tulad ninyo. O, hindi tulad dyan sa mga gobyerno. And at saka Wag na. pag naging personal, based on personalities, medyo maano na yun, election na naman yun. Parang ganun. Every 3 years meron na tayo niyan. Wag na nating dagdagan pa. Importante rin kasi yung sinasabi ni Direk kanina na nag-uumpisa yan sa tagapamuno eh. Di ba? Tagapamuno na yung siya mismo nag-i-instill ng pride doon sa tao, doon sa lugar nila. Di ba? Na maliit lang na ano to pero atin to. Kaya na Lee Kuan Yew. Di ba? Okay. Although yun, medyo matindi. Pero, Pero, sabi niya, wala tayong resources, mga kapatid. Pero kailangan tayo bilang bansa, To win. to win. At saka To we should win. take pride in our country. Di ba? Eksakto. Kung titignan mo, Singapore, napakaliit na bansa nun. Mas At saka maliit pa ilang kultura pang... Correct. Tatlong distinct cultures pa ang Correct. nagsama-sama mo doon. Ang kwento pala doon, may share ko lang, no? Nung nagpunta kami ng Singapore, si Sir William Raffles, yung kaya may Raffles Hotel, diba? Raffles Hotel. Dinesign niya yung city planning niya sa Singapore, binigyan niya ng parcel of land, yung iba't ibang kultura. And the main district, which is Orchard Road and the CBD, that's where they will all go to transact business. But when they go home, they go back to their own culture. So, ang Indians may sariling... They have an Indian town, the Chinese town, the Chinatown, the Malays. So, they always go back to their roots. Correct. Even if they live in a different country. Ang Makikipag-business kayo sa ibang tao, pero pag uwi ninyo, mga kakampi mo lahat ng mga kasama mo. That's why if you look at Singapore, wow, napaka, discipline, order, cleanliness. And fine city. It's a fine you get fined for everything. Yes. Fine or cane. Diba? May cane din doon eh. No? Nabanggit natin yung values. Meron tayo noon napag-usapan din noon, Anthony, na about values. Yung para sa mga kabataan din at saka sa we have meron din tayong naisip noon na sana magpa-contest tayo ng video. Using yung kasi uso na yung mga selfie at saka yung may mga video na rin yung mga phone. Interpret natin yung mga salawikain. Ang ganda no. That is a values oriented yun. Ang salawikain, wherever you are, from Ilocano, salawikain, Cebuano, whatever, i-interpret lang ng mga bata or ng matatanda na anybody interpret salawikain, and that's a very good training. Why don't we actually we can do that eh. Yeah. Excited na akong gawin yun eh. Meron na akong nakausap din. I will coordinate with you kasi ibang Ito pwede na natin gawin to eh. Pwede na natin gawin dalawa. Yung isa, tuloy natin doon po sa amin, campaign. Actually, I already mentioned that to our executive producer. So, we will continue to receive these messages. We will document it. Yes. Tapos, kapag meron na tayo na meron nang magagawa na natin yung mga videos natin. Gawin natin. Yung isang pwede natin gawin, every week, mag-a-announce tayo ng salawikain. Yun. Tapos, we will now ask them, please send us your selfies. Your small videos. Yes. Diba? Tapos, mamimili tayong pwede natin i-feature for that week. Correct. Because we can play the videos here eventually. Pag medyo humay-tech tayo ng kaunti. Nagsiset up pa kasi tayo ngayon. Lumipat sandali na lang yan. Pag-uusapan din natin yan kasi meron din akong nakausap na for that. So, I will coordinate. That's good. Let's have a very simple Ganda. campaign. We don't have to... Ito nga yung sinabi ni... Procter & Gamble ata. I will know. Yes, we stumble into opportunities, but you only stumble if you're moving. If you're moving. Tama. Ay, hindi ka naman matitisod kung hindi ka nagalaw. Mas maganda yung pagkasabi nyo. Iba talaga pag Tagalog eh. Ito, meron akong pabate. Hey brother, what an amazing conversation. I'm thrilled, excited, and feel great to be a Filipino. I Ayos. think positive pride comes from humility.
Merry Yes. Christmas. This is from our avid listener, si Jaime and Susan Florentino. Good morning to you and Merry Christmas. Good morning. Yan. Magandang umaga. Galing, ano? Ano pa ang nakikita mo as an artist, as a congressman, di ba? How do we strengthen culture? Well, may isa pa Diba? kaming project na sisimulan namin nung sa Film Academy. No? Okay. Ang ito naman, isa pelikula. Isa sa pelikula namin, meron kaming parang project, Cine Panitik. Sine Panitik. Panitik. Okay. What is Cine Panitik? Nakakalimutan natin yung literature natin. Ang mga TV shows, ang mga based on comics, based on mga kung ano-anong foreign Oo nga. foreign programs. Tama. Tagalogin natin. Ay bakit? So ang namin, nagpa-research ako ng mga literature, short stories, novels, poetry na kinukuha natin sa grade school, high school, and college. So I have a list now of the literature subjects, the books that they read, the short stories, the novels that they read, na ang author ay Pilipino, whether it's in English or Filipino. Basta yun ang gusto namin igagawa namin ng pelikula. Yung sisimulan namin yan, nakikipag-usap kami kay Governor Aimee dahil may offer si Governor Aimee na pag doon ka nag-shooting sa Ilocos Norte, tutulong ang gobyerno para magawa mo yung pelikula mo. Pero doon mo gagawin sa kanila, featuring their towns. Right. And magandang rin yun. Parang doon po sa amin din yung mangyayari doon. Kasi we would like to, go back to our literature. Yun. At saka ang mga nananalo sa mga Cannes, yung mga ganon, at sa mga Oscars, I think kung nagpapakita ng soul ng country. Ayan. Kaluluwa. Oo. Saan mo makukuha yon? Sa ating literature. Palagay ko, doon mo makukuha yung soul ng ating country, yung kaluluwa natin. Nanggagaling sa puso, syempre, di ba? Siyempre. Ganon talaga. What inspires you towards the last 12 minutes of our program, 13 minutes? Saan ba nanggagaling ang inspirasyon ni Leo? Yun ang Siguro sa trabaho. What keeps you going? What keeps you going? Siguro sa trabaho at saka sa mga yung background namin. Sa background ko siguro. Doon yun nung maliit kami, mga yung lola ko ang sa amin yan. Kinuha niya kami every summer vacation. Siyempre, taga Manila, nag-aaral kami sa Maynila. Pero pag bakasyon, oras na may bakasyon, punta na kami sa Balayan. Kung saan nga ba yung ang parada ng lechon at saka Ano ba yun? Untouched? ang bagoong Balayan. Untouched by human hands. Untouched by human hands. Only by human feet. Kita ko pa ang ginagamit pagawada. Anyway, nung mga teenagers kami, mga bata, kami magkakapatid, 4 na lalaki, mga pinsan ko, mga lalaki din. Umaarkila siya ng jeep. Private jeep. Tapos umiikot kami sa bayan natin. Kasi sabi niya, baka naman pag mas kilala pa ninyo ang Niagara Falls kaysa Pagsangham Falls. Ay, napakasama naman. Oo nga. Kasi uso sa amin yung abroad ka, mga parents namin nag-abroad, So sabi niya, ang lola ko, sabi niya, mamasyal muna kayo dito bago kayo pumunta dun sa ibang bansa. Makita muna ninyo kung anong ang meron tayo bago kayo pumunta dun sa baka kayo mabulagan ng ibang bansa. Tama. So yun ang isa sa ko na tama tama yung sinasabi niya. Ano ba itong meron tayo? Dapat talaga inihila mo ko minsan ang bata di ba? Kasi if you keep them in a sheltered environment, dyan lang sila, kung saan sila nag-aaral, o dyan sila sa dorm nila, o dyan lang sila sa Maynila, hindi mo binabalik kung saan ang galing, they will never
Oo. they will never be proud. Appreciate. They will never know. Yeah. Ang kaklase niya noon, ang kaklase ko yan, si Mrs. Escudero. So, pumunta kayo doon, nandun yung mga old pieces natin dito sa bahay natin. Doon ko pinadala, mga kaklase ko yun sa Concordia, yung mga ganon. So, umiikot kami hanggang Lucena, hanggang Bicol. Punta kami ng Bicol, kasama namin yung household help namin noon. Sabi ng saan ka? Taga-Bulan, Sorsogon. O siya, doon tayo sa susunod na bakasyon, doon tayo magbabakasyon. Titira kami doon sa inyo. Abay, wala kami abay, kami ang bahala doon. Basta titira kami sa inyo. Matuto itong mga bata kung paano kayong nabubuhay. Galing, ano nga ba sabi nung DOT? Huwag maging dayuhan. Dahil sa sarili mong bayan. Oo, di ba? Kasi ngayon, ang mga bata, pagka bakasyon, Hong Kong na lang tayo. Kasi sinasabi nga nila, mas mahal pa raw pumunta sa probinsya, na magbakasyon sa probinsya kaysa magpunta sa Hong Kong o kaya sa Singapore. Pero importante talaga yung malaman mo muna, may ikot mo muna yung Pilipinas. Oo. Ayun, ikikwento mo doon. Oo, correct. Sabi nga ng mga lola ko, magkikwentuhan niyo doon. kung wala kayong alam tungkol sa inyong bayan. Yun ang At saka nag-i-inspire sa akin siguro yung Film Academy rin, yung mga katrabaho ko. Oo. Yun ang Si Direk kasi kung pupunayin ninyo, na nakilala siya as a comedian Pero versatile. Oo. Saka meron siyang role. Kunwari sa OTJ, siya? Bad boy siya doon. Lahat ng mga itong year na ito, I did about 3 or 4 3 indies and 1 and I'm proud to say lahat ng mga ginawa ko this year, yung OTJ, Tuhog, Alagwa with Jericho, and then itong Boy Golden, panay sila na rated ng CEB. So, swerte akong magagandang projects yung napasukan ko this year. At saka napuna ko direct. Yan ang humilities. Swerte Swerte pa tawag nila. Hindi, nasa kultura na rin yan Saka napupuna ko kasi... I just want to stress, nasa kultura yan way of life yan Direk Well, that's people see the way you live your life, what you can do, what you're able to produce, diba? How you go about your business. So, pag kilala mo isang tao, to know, pinag-aaralan ko the word know. To know means gets mo. Gets mo. Know your culture, kailangan gets mo. Diba? So, people know, Leo, gets nila yung kanyang approach, yung kanyang expertise, yung kanyang, passion. So, Congressman Manik Manaog is inilabas ko, in-out ko yung aming accent. Nung bata kami, kinahihiya namin yan, yung accent namin. Dahil Batanggenyo, taga-Bukid, Ateneo ka, nasa Ateneo ka, pagkatapos, meron yung pinsan ko, tinutok-tok yung garapon ng coins. Pagbili, ay hindi gayan dito. Pal, may have some. Gayan dito. So pinagtatawanan yung accent. So nung yung Mongolian barbecue, dun nagsimula yon. Which I was directing, sabi ni Shuli, ni Jun Urbano, mag-imbita tayo ng congressman. Sabi ko, walang papayag, insultuhin mo lang, pagtatawanan mo. Sabi niya, sige, ikaw na lang ang congressman. Noon ko sabi, sige, gagawin ko, ilalabas ko yung accent na yun. So, yun yung simula. Minsan hindi pinaplano, nangyayari na lang, Direk. Diba? I mean, these things just come upon you and you just grab it. Yeah. Serendipitous. Diba? You just make the most out of it. And I've been doing, since 1989, yung Mongolian barbecue. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung Congressman Manik Manaog. We have a question for you. Yes. Where would you want to see Philippine culture, no? Pero I wanted to read some of the messages kasi nandito yung mga nagdadagsaan yung mga doon po sa amin Doon po sa amin masaya. Doon po sa amin masaya dahil ang fiesta ginagawa kami ng keeping. Sa yan? And teenagers pick flowers from the mountain to decorate the patron saint. Delia Banoy
Quezon province. Yeah. Samp. Ano yung Sampaloc ba to? Ano kayong Samp? No? Anyway, Quezon. Okay. Doon po sa amin, okay, iniulit niya to. And then other greetings. Meron pa dito. Oh, sige, nandiyan. Doon po, good morning, brother Anthony, doon po sa amin sa Catanduanes, napakaganda ng surfing beach resort sa town of Baras, Puraran Beach Resort. Yan. Napuntahan ko na yan. Maganda dyan. Napakagaling ng idea ni Sir Leo, pagyamanin ang sariling atin. Kailangan ng makabagong ideya para sa mayabong na kultura. Ano yung mayabong? Yung flowering. Okay. Selfie video, Filipiniana at kultura. Uy, maganda talaga yung selfie video. Panalo yan. Ano raw next role nyo, tinatanong ng booth? What is a role you would still like to do? Or you will do next? Hindi ko, lahat sa ata nagawa ko na yan. So, ano kaya? Teenage idol. Pag tumatanda ka na talaga. Tumatanda pa urong. Far from reality. Bieber, mga... Masayang araw, ang ganda ng araw ko kasi ang galing nyo. Ang best kayo, Coach Jason Mo po ang ng Sarangani Province. Pakibati po ang girlfriend ko si Jumi Mejos. God bless po. Good morning po. Ako po, nakikinig ako sa inyo. Pakigreet Mosquito and Salon family. Mosquito family, ha? Pakibati na rin si Adrian at Angelio andyan sa Antipolo. Pakibati po Mrs. ko si Emmy Flores from Bobong Flores of Panabo City, Davao del Norte. We're getting all this malapit from all over. Don Solueta, Panabo. Of course. Good morning. I'm Emil, your avid listener for over 2 years now. Your program is truly educational, encouraging, enriching, and empowering, making your audience inspired and interactive. God bless po. Can I request your best-selling book? Nax! Granted! O yan, dahil ikaw humingi. Magandang umaga po, Sir Anthony, at sa lahat ng mga taga-pakinig. Belated Merry Christmas, Happy New Year. Napakinig naman namin ang programa ninyo from Arlene May Campo. I also have a text message from Badette Cruz from Singapore. She's listening. Okay, ha? Hi, Badette! And from Al Ian, Barcelona. Okay. Final yes, word. Final word. Maraming salamat sa inyo na napag-usapan natin doon po sa amin at saka mga iba't ibang projects ng Film Academy. Sa Lawikain. Yung Sine Wikain at saka Sine Panitik. At saka itong doon po sa amin. Yan po yung tatlong flagship projects. Kaayusan pa, parating pa. Oo, Kilos Kaayusan. By January, February, mag-i-issue na kami ng mga invitation para sumama sa Kilos Kaayusan. Sama nyo kami dyan, direct. Pasok kami dyan, pasok. Madaming sasama dito dahil para sa bayan natin. Tama yun. Kilos Kaayusan is really, ayusin natin itong bayan natin. Naku, masyado nang matagal na pariwara tayo sa ating mga sa bayan natin. Well, we have to give you this, okay? For ikaw ang first guest na bibigyan namin. Sponsor po namin si Kiko, Senator Kiko. Anong suka ba yan? Kiko. Siyang gumawa mismo. Ito na trabaho niya ngayon eh. Okay. Diba? Kung ako'y may bagoong, siya may suka. Ayun! All natural sukang nyog. May asim ka pa direct. Thank you. Thank you very much, Ardy. Salamat. Maraming salamat, Direk. At sa mga lahat ng mga nakinig at nanood, maraming salamat sa inyong oras na binigay sa amin. Huwag niyo kalilimutan, every Saturday, 8 to 10 a.m., magbago tayo dito lang sa Action TV at Radio 5, 92.3 News FM. Happy New Year sa inyong lahat, di ba? Yes, pagbalik po natin, 2014 na. We'll see you next year. Ako bukas. Tama ba? Okay, check positive. Bukas, check positive. dito ka pa. Sasama ko bukas kay Chiki. God bless you all. We'll see you again. Bye-bye. Magpagpuna ako, magbayroon ako, pagaling ako sa butan. Mag-usap ako, magbalbaliw ako, nagsalin ako, para yawain, magbabago. Naman ako, nagbulag-bulag
Change is good, di ba? Manage your change with Anthony Pangilinan. Sa susunod na Sabado ulit, magbago tayo sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng MyPhone. Simple lang, My Choice, MyPhone. Like MyPhone on Facebook and visit www.myphone.com.ph. Nandito ako, umiari ko.